Iginit ni former Senator Antonio Trillanes IV na nakikita nitong may paglabag sa batas ng Rob Statute ang ginawa aksyon o revelasyon ng nagpakilalang 18 dating sundalo. Sa panayam, ibinagi ng dating mambabatas na nilabag ng grupo kasama pati kanilang abogado na si Attorney Levito Baligod, partikular ang Article 70 sa International Criminal Court. Sa ilalim kasi ng naturang batas, saklaw nito ang mga pagkakasala kontra sa pangangasiwa ng katarungan o administration of justice. Kabilang dito ay ang pagpigil o obstruction at panarakot sa mga testigo at opisyal ng International Criminal Court. Ayon kay former Senator Trillanes, obstruction of justice ang maaaring ikaso sa kanila buhat ng isiwalat o isapubliko ang ilang impormasyon may kinalaman sa operasyon ng International Tribunal. Habang sa kadahilan ng nabulgar ang ilang mga detalye hinggil rito, ibinagi ng dating mababatas na nalagay sa peligro ang mga investigador ng naturang korte. Ang pagkakakilanlan at pangalan kasi ng mga ito kasama pati mga witnesses o testigo ay naibunyag sa publiko na siya mababasa rin nakapaloob sa joint affidavit ng nagpakilalang 18 dating sundalo. Yes, I know na una-una alam ko na violation yung ginawa nitong nila Levy Baligod at yung mga 18 na ex-soldiers. Violation niya ng Article 70 ng Rome Statute. Obstruction of justice ang pwedeng ikaso sa kanila at nagsalita na yung Deputy Prosecutor, yung acting prosecutor ngayon, na deliberate intimidation yung ginawa nila Levy Baligod. Tapos yung pag-out nila nung mga identities at names ng mga ICC investigators at ng mga witnesses. Dahil doon nilagay nila sa peligro yung mga taong ito. Kaunay pa rito, binigyan din ni former Senator Trillanes IV ng ginawang pagbabantay ng grupo kung totoo man, wala naman anyang paglabag sa batas. Ayon sa kanya, hindi ito maaaring ituring bilang isang krimen sapagkat hindi naman ipinagbabawal ang pagbibigay seguridad sa mga tauhan ng International Tribunal. Ito, liliwanagin ko lang. Yung sinasabi ng mga ex-soldiers na nagbantay daw sila doon sa ICC nung nandito, kahit aminin ko na yung ilan sa kanila ay totoo ngang nagbantay, wala pong kasalanan doon. Hindi po krimen yon, hindi bawal yun. Kasi ang ginawa nila, kung totoo ngang yung iba sa kanila ay nagbantay dito sa mga ICC nung nandito, kaya nila pinupuno ng detalye. Nilinaw ni Trillanes na hindi porket totoo ang ilang bagay na kanilang salaysay ay agaran ibig sabihin may katotohanan ang kabuuan nito. Kanya pa rin itinanggi at pinubulaanan ang patungkol sa akusasyon na katanggap ng $2 milyon para tulungan at i-asiste ang mga investigador habang nasa bansa. Kaya marami nakukumbinse na, totoo yung sinasabi nito sa ganitong larangan, therefore totoo rin yung $2 million. Hindi po. Ito, kahit aminin ko na, sige, totoong nagsundo sila, naghatid sila, nagsundo sila mga testigo sa mga meeting, pero hindi ibig sabihin na totoo yung $2 million na inaakusa nila sa akin. So, napakasimple lang yan. Kung kaya kong suhulan yung ICC, palagay nyo hindi susuhulan ni Duterte yung ICC. Nag-uulat para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!